endorsed to the Senate the impeachment complaint, having been filed by more than one-third of the membership of the House. This was the exact moment that House Speaker Martin Romualdez formalized the resolution of the House plenary. Ini-impeach na nila si Vice President Sara Duterte at ini-endorso na nila sa Senado ang resolution. Notice the clock, 3:44 p.m. on February 5, 2025. And so, why does it matter? Let's backtrack. Sabi ng Supreme Court, unconstitutional na ang fourth complaint dahil gumugulong na ang 1 year na orasan simula nang ma-effectively dismiss ang naunang tatlong complaint. Pero sabi ng mga retired justices, isa sa kanila si former Chief Justice Reynato Puno na chair ngayon ng Philippine Constitution Association or PhilConsa, let's review the facts. Sabi kasi nila, ang basehan ng Supreme Court para i-effectively dismiss yung mga naunang tatlong complaint ay dahil walang aksyon na ginawa sa kanila hanggang sa mag-adjourn na ang 19th Congress noong araw din na yon. Kahit pa nga agree sila sa legal interpretation na yon, parang mali pa rin daw yung factual timeline. Kasi after mapagbotohan ng House Plenary ang fourth impeachment complaint at 3:44 p.m., saka lang sila nagbotohan na i-archive yung naunang tatlong complaint. The motion is approved. These impeachment complaints are transmitted to the archives. Time check doon, 3:50 p.m. Pasado alas 7 na noong nag-adjourn ng House of Representatives noong February 5. Kung gayon, sabi nila hindi pa umaandar ang 1-year clock in this moment. Endorsed to the Senate the impeachment complaint. Nag-file na ng motion for reconsideration ng House of Representatives at magbobotohan sa Miyerkules ang Senado kung ano ang gagawin nila. Ang dami ng suggestion kung paano pwedeng lusutan ng Senado at ipagpatuloy pa rin ang impeachment trial. Pero sabi ng Integrated Bar of the Philippines, ang pagsuway daw sa Supreme Court ay kontra sa legal order. But the cream of the crop of the legal profession talagang kontra dito sa desisyon ng Supreme Court. Payag man sila o hindi na sumuway. Hindi naman ito ang unang beses na nagkakaganito sila. We saw this a lot during the time of former President Rodrigo Duterte. What is extraordinary about this are the conflicting sentiments brought about by the fact na yung ponente ng desisyon ay nire-respeto ng marami sa kanilang kumukontra, either dati nilang katrabaho o kaibigan nila. Si Senior Associate Justice Marvic Leones, dating peace negotiator ng Aquino government, dating dean ng UP College of Law at matagal na human rights lawyer. I can say that it's love between. Binabalikan tuloy yung mga desisyon dati ni Justice Leonen, yung paghiwalay ng Sulu sa BARM, yung pagmoot ng kasong kumekwestiyon sa pagkalas ni Duterte sa ICC, yung pagbasura ng same-sex marriage petition. They're now trying to reconcile these disagreements with the many times they agreed before with his powerful dissents. But back to the impeachment. You can look at it from several perspectives. Yung una, yung sinasabi ng mga abogado tulad ng mga taga-UP Law na pinahirapan na ng Supreme Court ang pag-impeach. On the other side, sabi naman ni Professor Tony Lavinia, inabalasubas na daw ang impeachment proceedings. Hindi naman na daw ebidensya ang basihan ngayon, kundi tactic ng isang pangulo at ng Kamara. Kaya nga usap-usapan ngayon, baka naman ayaw na talaga ni Pangulong Bongbong Marcos na ituloy pa ang impeachment trial ni VP Sara. But you can also look at it from this side. Sabi ng PhilConsa, with this new Supreme Court decision, yung mga justices na ang may alas. Silang mga justices na favorite ding ipa-impeach. Patas ba ang desisyon ng Supreme Court kung someday sila rin ang makikinabang? Impeachments are always dramatic. Kung dati yung mga senador ang nag-walk out sa impeachment trial ni ERAP, si CJ Renato Corona siya mismo ang nag-walk out sa kanyang sariling trial. Yun ang difference. Kay ERAP at kay Corona, nagkaroon ng pagkakataon ng taong bayan na marinig kung anong ibinibintang sa kanila. Deserve din naman ng mga Pilipino na malaman yun. But here, tinapos na, hindi pa man nagsisimula. But there's always next year, sabi nga ng Supreme Court. Meanwhile, marami pa rin big cases ang pending sa Supreme Court, ha? Pending pa rin yung constitutionality ng war on drugs ni former President Rodrigo Duterte. Mag-8 years na rin yon sa Supreme Court. Pending pa rin ang petition na umihiling sa Supreme Court na utusan ng Congress na magpasa ng batas para pagbawalan na ang political dynasty. Total, nasa Constitution naman yon. At total naman daw naniniwala sila sa kanilang power of judicial review. Ikaw, what about this news bothers you?
let's discuss on the Justice Channel of the Rappler Community Act.